Hindi kaya dahil dito mga bossing? Tingin nyo, hindi kaya dahil dito? Hmm, hindi, hindi ho kaya dahil dito mga kababayan? Naku po halos majority ng mamamayang Pilipino ang sinisigaw. Ang sinisigaw ang karamihan ng Pilipino, ituloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Baka naman ang iglesia, ayaw matuloy yung impeachment. Hindi nga, hindi, ito, tatanong ko lang ho. Ang pamunuan din po ba ng iglesia ay ayaw matuloy ang impeachment? Kasama po ba sila doon sa mga kumukontra na ang sinasabi po na ang impeachment po ay ano lang, kumbaga pamumulitika lang sa vice presidente? Kasama po ba sila doon? Sabi dito sa Global Daily Mirror, Vice President Sara Duterte visits INC Central Office, no? Vice President Sara Duterte visited Iglesia ni Cristo Central Office to congratulate executive. Yun. Pero po, sa nakikita natin mga kababayan, yung Net25, alam naman ho natin, no? Kung kaninong channel yan, alam naman po natin kung ano ang mga relihiyon yan, mga bossing. At nakikita at kitang-kita naman po natin, kasama si Rodante Marcoleta, sila yung mga kumukundina at ayaw matuloy yung impeachment. Di po ba? Yung Net25, ramdam natin yan, alam natin. No? Papaulit-ulitin po kayo sa dahilan na pinupolitika lang ang Vice Presidente. Hindi ba po pwedeng makarinig naman kami sa inyo ng, kasi yung mga resibong ipinasa dyan, gawa-gawa lang yan. Yung mga resibong ipinasa dyan, hindi naman totoo yan. Yung ganun, yung puntuhin ninyo. No? Yung mga gagamitin sa Vice Presidente para mapatalsik ang Vice Presidente. Hindi yung papaulit-ulitin nyo, pinupolitika lang ang ating Vice Presidente. Kasi yun lang ang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kampo. Kaya eto pong mga alagad nila, mga bossing, yung mga trolls na sumusugod dito sa ating channel, pinupolitika lang ang Vice Presidente. Di po ba? Kung ano yung ibinato sa inyo, eto, meron kayong mga resibo. Merong mga resibo na ipinasa ang OBP at ang Department of Education. Nung panahon ni nung panahon ni Inday Sara Duterte, dapat yun yung sasagutin ninyo. Dapat yun ang idedepensa ninyo. Or baka mahirap idepensa talaga. Di po ba? Ako naniniwala ako, madami sa mga kapatid natin mga INC, no? Hindi nila na alam yung nangyayari dahil yung iba naman po sa kanila, ang tanging gusto lang po ay pagsamba. Ang tanging gusto lang po nila ay magpasalamat sa poong may kapal. No? Pero yung mga kababayan natin yon na hindi mahilig sa politika, hindi na po nalalababalitaan yung mga ganito. Dahil ako naniniwala, mga bossing, kung alam nila ng politika ang pupuntahan nila, kagaya na lang po nung peace nila. Naalala nyo yun, mga bossing? Diba? Peace rally. Yung isang miyembro, aalis ng bahay, lakad. Dala yung backpack. Nay! Tay! Alis na po ako. Pupunta po ako sa rally. Sabi nung nanay, Hoy! Saan ka pupunta? Anong rally pinupunta mo dyan? Hindi po, peace rally po iyon. No? Para po sa pagtawag ng kapayapaan po iyon. Para po maging mapayapa ang bayan natin. Ganun ba? Opo. Tsaka INC po iyon, no? Sa simbahan po. Sige, humayo ka. Okay naman pala yan. Tapos pagdating mo dun, no? Siyempre ikaw, ang iniisip mo, peace rally. Lalahok ako para maging mapayapa. No? Gaganong lakad ka, sakay ka sa jeep.
Lalahok ako para maging mapayapa ang ating bayan. Pagdating mo doon, yung PDP, Robin Padilla, sino pa yung mga nandoon? Aba, sabi, ayos Puro politiko ng PDP No? Puro politiko ng PDP. Hindi, sige, okay lang. Baka naman napabisita lang sila. Pagdating mo doon, si Marcoleta nagsasalita. Bumabanat sa gobyerno. Pati yung kamatis yata, meron pang nabanggit, yung mga PNP chief daw. Hindi naman daw pinapatawag, ganito, ganyan. Ay, Diyos ko, sabi ko. Ano po tawag doon, mga bossing? Siyempre ikaw, ang nasa isip mo, kapayapaan ang pupuntahan ko. Peace rally ang pupuntahan ko. Tapos may pagbanat sa gobyerno. Ala, ano na to? Sabi ko doon sa nanay tatay ko, para sa peace rally. Parang political rally ata itong napuntahan ko. Ayun. Parang ginamit lang po yung salitang peace o kapayapaan para madaming pumunta doon sa kanilang pagtitipon. Di po ba? Ito, simbahang Katoliko, mga bossing, hindi ko lalahatin. Pero karamihan ng mga pare, isa po ang sinisigaw. Ituloy ang impeachment trial. Hindi po nila sinasabi na magnanakaw si Sara Duterte. Hindi po sinasabing ituloy ang trial. No, kailangan matuloy ang impeachment trial. Yun po ang sinasabi ng simbahang Katoliko, mga bossing. Kumbaga, anuhin natin, kumbaga, litisin natin. Pakinggan natin yung kanilang depensa, pakinggan natin yung mga ebidensya. Kapag napatunayan natin na hindi magnanakaw si Sara Duterte, simple lang, acquit. Pagka napatunayan, sorry, no? Hindi na pwedeng tumakbo sa 2028. Ganun lang ho, mga bossing. Yun lang po ang sinisigaw ng Katoliko. Subukan, no? Alamin lahat, pakinggan natin both sides. Wala pong wala pa pong panghuhusga na magnanakaw si Sara Duterte. Wala pong ganun ang simbahang Katoliko. Ang gusto lang po is litisin, no? Pakinggan natin yung side nila, pakinggan natin yung side ng mga nagrereklamo. Pero kung ang iglesia sa nakikita po natin, kagaya ng Net25, kagaya nung si Marcoleta, ramdam po natin na ayaw nilang matuloy yung impeachment. Sabi pa nga ni Marcoleta, di ba? Mapapahiya sila sa akin. Biruin mo, mag-judge ho sa impeachment. Meron na pong kasagutan. Di ba? Mag-judge ho sa impeachment. Sinasabi, talo na yung mga nagrereklamo sa impeachment. Aba, ang galing. Hindi pa nakikita ang ebidensya, hindi pa yata naririnig ang depensa. Talo na ang impeachment para ho sa kanila. Di ba, Angeline Collado? Aba, nakakahiya ho yun, mga bossing. Nakakahiya ho yun, mga kababayan. Biruin mo, tumakbo ka sa eleksyon, nangampanya ka para sa taong bayan. Tapos pagdating ng mga ganitong pagkakataon, para sa mga Duterte na lang. Ba't hindi po natin masasabing para sa Duterte na lang ho? Biruin mo, wala pa nga nailalatag na ebidensya sa kanila, hindi pa nila alam. Wala pa silang pagbabasihan kung bakit i-dismiss yung impeachment. Aba, nagsusumigaw na po, dismiss daw, i-dismiss daw. Kawawa ang taong bayan sa inyo. Hindi po ba? Kawawa ang taong bayan dito sa mga ito. Bakit natatakot kayo na ituloy yung impeachment? Kasi walang depensa. Pinamumukha nyo sa amin na talo yung impeachment na yan. Dahil didepensahan ninyo. Meron kayong ilang lawyer? 16 na lawyer?
Ibig sabihin mahihina din ang ulo ng mga lawyer ninyo, kaya dismiss ang sagot ninyo? Aba, kung ako may 16 na lawyer na ganyan at alam ko nasa tama ako, baka sabihin ko pa, ano ba, ang tagal na naman ninyo. Ba't hindi pa inuumpisahan itong impeachment na ito? Dahil bilang malinis na puso at hindi nagnanakaw sa gobyerno, eh, siyempre po, iniisip ng mamamayang Pilipino, nagnakaw ako. Gusto kong malinis yung aking pangalan. Ito na 16 na lawyer. Matatag na yan. Di ba? Ba't ayaw niyo pa ding matuloy? Bakit? Bakit? No? Yung kampo ng prosecutor, yung mga prosecution, ready. Yung kampo daw ha? Sabi nila, ready sila. Ng Vice Presidente, ready. With 16 lawyers nga daw ho. Tapos Senado pa ang hindi ready. Makikinig lang naman kayo. Sa huli pa ang inyong husga. Bakit? Baka ayaw niyong makarinig ang taong bayan ng ni isang ebidensya. Dahil pag narinig na yon, wala nga kayong ipandidepensa. Sige nga, ano ididepensa ninyo? Doon sa sinasabi. Ano ididepensa nyo? Doon sa sinasabi ng Vice Presidente. Pag may nangyari sa akin, may kausap na ako. Ibig sabihin ng may kausap, may kasama na sa plano. May pinagpaplanuhan na. Patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Di ho ba? Paano mo idedepensa yon? Mismong napanood natin sa Vice Presidente yon. Paano mo idedepensa yung mga resibo na mismong galing sa opisina ng Vice Presidente? Hindi na nila pwedeng sabihin, gawa-gawa lang yan. Sila lang ang gumawa niya. Hindi, kasi galing sa kanila mismo yun. Paano mo ipapaliwanag sila Mary Grace Piatos? Si Mary Grace Piatos po, si Roque po yan. Kung meron pong gano'n na pagpapaliwanag, umpisa pa lang po ipinaliwanag niya na ng mga yan. Di ba? Ipinaliwanag na po ng mga yan sa Kongreso pa lang. Wala. Kung meron man pong hiwalay na envelope na ipinapaliwanag, yung mga listahan na nandoon, nilabas na po nila sa Kongreso yan. Dahil wala po na leader ng bansa na gusto ang umabot pa sa impeachment. Di po ba?